Pasensya na, Amira, pero hindi pa ako sigurado eh. Pilit nang umiti si Elias. Humakbang pa siya patalikod para pasimpleng kumawala sa pagkakahawak ng babae. Bumaling siya sa akin. Akmang magpapatuloy na kami sa paglalakad nang muli, idinipa ng babae ang magkabila niyang braso para pigilan kami. O mas mainam nang sabihin na si Elias lamang, hindi ako kasama. Sandali lang. Natatarantang pigil ni Amira. Sumama ka na, Elias. Pupunta rin doon sina Jojo. Hindi magiging masaya kung wala ka. Hindi ko naman dalang anak na iniinumin nila. Pamimiloso pa ng kasama ko. Halatang naiirita na. Pasimple ko nga siyang kinarot sa tagiliran. Salubong ang kanyang kilay na nagbaba ng tingin sa akin at pinandilata na naman siya ng mga mata. Pero bumagsak ang magkabilang balikat ng babae at kahit sa peripheral vision kitang-kita ko kung paano ko titigan na masama ng mga kaibigan niya. Sayang dahil minsan lang naman to. Bumuntong hininga si Elias. Binasaan pang ibabang labi at sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Depende kung gustong pumunta ng nobya ko. Gumapang kamay niya sa aking bewang. Marahan akong hinapit papalapit sa kanya. Nagbaba siya ng tingin sa amin gamit ang malamis ng titig sa akin. Gusto mo bang sumama? Tanong niya at bahagya ka namang sinalipan si na Amira na mababakas ang pag-asa sa mukha. Bumuga ako ng hangin. Kawawa naman to mga to. Nagangat ako ng paningin sa kanya at tipid ng umiti. Pwede naman pero hindi ako magtatagal. Ikaw, pwede kang magpaiwan. Matagal pang tumitig sa akin si Elias bago binalingan si Amira na nagniningning ang mga mata sa tuwa. Sige, pupunta kami. Tumango ang lalaki bilang pagkumpirma. Pero sandali lang kami dahil di po pwedeng mapuyat ang nobya ko. Sige, aasahan ko yan. Maligayang tugon ni Amira at nagpaalam na. Kahit medyo dismayado siya, masaya pa rin ang babae na umalis kasama mga alagad niya. Nakahinga ako na maluwag habang pinagmamasan silang papalayo sa amin. Nang tuluyan silang mawala sa paningin namin, saka ko binalingan si Elias at sinapak siya ng malakas sa mukha. Aray ko! Daing niya. Sinapon niya ang pisngi at humalakak na malutong na tawa. Bakit ka ba nananakit, buntis? Ano na naman ba kasi ang pakulo mo? I snorted at him as I grated my teeth. Anong nobya ang pinagsasabi mo, ha? Umingos siya at malutong na tumawa. Anong masama sa sinabi ko? Totoo namang nobya kita. Pwede ba, Elias? Naiirita kong tugon. Dahilan para mas lalo pang mairita ang loko. Hinubad niya ang kanyang basang t-shirt at sinabit yon sa kanyang balikan. Kakakaling pa lang niya sa pangisda at sinilubong ko agad ang bangka nila sa dalampasigan. Hindi na sila dumiretso ng palengke dahil mabilis na ubos sa mga huli nila. Fiesta kasi ngayon dito sa isla at mamayang gabi. Meron ding disco roon sa may open court di kalayuan. Yung mga naghihimutok ni Amira kay Elias. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ng tao rito ang pagkakagusto niya sa lalaki. Malakas ang kumpiyansa niya dahil kilala ang pamilya na dito sa isla. Ang tatay niya isang kapitan habang teacher naman ang kanyang ina. Simula pa lang na mapadpad kami rito ay walang araw na hindi niya kinulit at pinakitaan ng motibo si Elias. Joke lang, sungit naman. Nang buntis na to oh. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso pero umiwas ako. Che, manahimik ka. Singhal ko at wagas siyang inirapan. Dahan-dahan ako naglakad pabalik sa bahay. Nag-iingat na hindi matisod o madapa sa buhanginan. Mabilis akong hinabon ni Elias at inalalayan sa braso. Pangising-isip ang siraulo. Nakasalubong namin ng grupo na matatandang mangingisda at binati nila kami. O Elias at Ria, hindi pa ba kayo pupunta doon sa diskohan? Malapit na magsimula sabi ng isang lalaki. Mula sa aking siko, marang humagod ang kamay ni Elias sa aking likod pababa sa bewang. Susunod ho kami, magbibihis tamang ho kami ng misis ko. Nakangising tugon niya. Sa hindi mabilang na pagkakataon, gusto ko na namang irapan siya pero pinigilan ko ang sarili. Sa loob ng ilang buwan namin para natili dito, nakilala kami ng mga tao bilang mag-live-in partner para walang masyado mag-usisa pa sa amin at para na rin mabilis niyang maitabo yung mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Wala namang problema sa akin pero naiirita talaga ako minsan sa pagiging filingero niya. Kung hindi ko siya kilala, iisipin ko talaga na may gusto siya sa akin. Asyumera pa naman ako kung madalas. Bakit di ka na lang kasi mag-asawa talaga? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami papunta sa lugar kung saan gaganapin ang sayawan. Nauna na si Nanay Vicky kasama mga kaibigan niyang tindera rin sa palengke. Maraming taong nagalat sa kalsada, maingay at masaya. Meron pa nga nagiinuman sa mismong kalsada Meron na naman akong asawa, ikaw. He chuckled. I groaned at him. What I mean is, yung totoong asawa, totoong kasal.
Humina at lumungkot ang boses ko nang banggitin ang huling kataga. Tila mayroong kumurot ng pino sa aking puso sa tuwing naaalala ang bagay na iyon, pero hindi ko hinayaan na manaig pa ang sakit. Ipinilig kong aking ulo upang alisin ang mga negatibo sa isipan. Saka na, hindi na yan mahalaga sa akin ngayon. Tanging sagot niya at iniba na ang usapan. Pinagkibit balikat ko na lamang tinay pinagpilitan pa. Siguro nga hindi pa talaga siya handa para doon. Sa bagay, hindi naman talaga madali ang buhay may asawa. Hindi yun kagaya sa mga nagbabasa sa libro at napapanood sa pelikula. O siguro nga malas lamang ako talaga. Buti naman dumating kayo. Akala ko ayaw niyang pumunta Maligaya kaming sarilubong ni Jojo. Kasunod ng 5 pang lalaki na kaibigan din ni Elias. Napilit siya ni Amira. Mapait kong sabat pero syempre nagbibiro lamang ako. Agad na lumingon sa akin si Elias gamit ang salubong niyang kilay. Pumunta ako kasi gusto mo. Kung wala ka, wala rin ako dito. Depensa niya. Bigla akong pinamulahan ng mukha dahil sa labis na hiya, lalo pat pinaulanan kami ng tukso. Hindi lang ng mga kaibigan ni Elias kundi pati na rin na ibang taong nakakarinig. Parang gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang hiya. Namagangat ako ng tingin kay Elias ay tuwang-tuwa pa ito. Pinagtaasan ako ng kilay na tila ba naghahamon. Sarkasi ako natawa. At ikinumpas ang kamay. Pasensya na kayo dito kay Elias. Masyadong clingy. Hindi kayang mabuhay na wala ako. Muli silang naghiyawan at halos pumalakpak pa sa tuwa. Kapag ko ay dumiretso na kami sa lamesa na pinireserba sa amin. Maingay ang stereo. Halos sumasabay ang pagdagundong ng aking dibdib sa lakas ng musika. May nag-iinda ka mga tao sa gitna at mayroong disco light na medyo nakakahilo. Mayroon ding nakahilera mga pagganit inumin sa kabilang bahagi. Natalaw ko pa ang grupo ni na Amirang nakatingin sa amin. Nagugutom ka ba? Napapitlag ako sa kinaupuan na maramdaman ang init ng hininga ni Elias sa aking tenga. Nakapataw ang isang braso niya sa sandalan ng aking upuan habang isang kamay hawak ang bote ng beer. Medyo lang pero mamaya na. Nakakatamad tumayo. Nakangusong wika ko habang nagmamasid sa mahabang pila ng pagkain. Tumungo siya at tumayo agad. Ako na ang kukuha para sa'yo. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Inawakan ko siya sa braso para pigilan. Mamaya na, kaya ko pa naman. Hindi ka po pwedeng malipasan ng gutom, Arya. Nagtiimbagang siya at di pinapakinggan ng gusto ko. Bagkos, walang paalam siyang pumunta kung nasa ng buffet. Napasandal na lamang ako sa sandalan na upuan at bumuntong hininga. As if naman na may magagawa pa ako. Mas lalo pa akong inulan ng tukso ni na Jojo, kaya pagbalik ni Elias ay agad ko silang sinumbong. Tig-isang pektos tuloy ang natanggap nila. Deserve. Tigil-tigilan niyo yung panunokso niyo kay Tria ha? Baka kapag nanganak yan mukhang sama ng loob ang bata. Biro ni Jojo at muli sila nagtawanan. Natawa rin ako pero pinigilan ko lamang. Oo, kagaya mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, Jo. Mukha kang problemado dahil hindi alam ko sa nahanap ng pambayad ng utang. At kagaya nga ng usapan namin ni Elias, hindi rin kami nagtagal sa diskohan. Pumunta si Amira sa table ko saan kami at ipinagsisikan talaga niya ang sarili kay Elias na hindi naman siya pinapansin. Ang ending tuloy sa akin pa yata na galitang babae. Nang sumapit ng alas 9:30 ng gabi, nagpaalam na kami kasama si Nanay Vicky. May ngiti sa labi kaming umuwi ng bahay. Agad akong dumiretso sa banyo para maglinis ng katawan at magbihes. Hindi ko nilalak ang pinto katulad ng bilin sa akin ni Elias. Baka raw kasi may kung anong mangyari sa akin sa loob. Mas mainam na rin maging maingat at sigurado. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, dumiretso na ako sa kwarto at nahiga. Wala si Elias sa salas, marahil lumabas saglit para magpahangin. Si Nanay Vicky naman nauna namang magpahinga sa kabilang kwarto. Habang nakahiga sa manipis na kutsyon ng kama at nakatidig sa plywood na kisame, hindi ko mapigilan ang sariling mapangiti. Nanunambalik sa utak ko kung paano ko alagaan ni Elias sa loob lamang ng halos 5 buwan. Kung paano niya nagawang gawing panatag ang aking damdamin at kung paano niya pinawi ang sakit na nararamdaman ko. He was indeed a man. Kahit wala naman talaga kaming ugnayan, pilit niya akong pininindigan. I did not hesitate to help me, to take care of me and my child or even to take the responsibility wholeheartedly. Ni minsan hindi ako nakarinig ng panunumbat o di kaya reklamo mula sa kanya. Simple lang ang buhay namin dito. Hindi man niya kagaya ng buhay na nakagisnan ko sa Bohol o sa Maynila. Pero tunay akong masaya. Naging mahiwag ang aking bawat bukas at tinulungan niya ako makalaya mula sa kadiliman ko saan ako nakaposas. Bigla tuloy ako napaisip. Ganito rin kaya ang pag-aalalang bibigay ni Carla sa akin kapag nalaman niyang buntis ako at siyang ama? Bumangon ako sa kama upang silipin kung nagpapahinga na ba siya.
Pero iba ang bumungad sa akin pagkalabas ko ng silid. Naroroon si Elias sa kusina, nakatalikod sa aking direksyon. Nakaupo sa kahoy na bangko at nagkalat ang bariya-bariyang pera sa lamesa. Seryoso at pinagtsatsagaan niya yung bilangin bago nilagay sa loob ng alkansya. Pinagtrus kong ang aking braso at walang ingay na lumapit sa kanya. Elias, hindi ka ba matutulog? Napaigtad siya sa kinaupuan. Ay palaka ka! Mabilis siyang tumayo para sana itago ang mga barya pero masyado yung madami at nakita ko rin naman. Ang OA ng reaksyon mo para kang ginulat ng multo. Natatawang wika ko at mas lumapit sa kanya. Sinilip ko ang ginagawa niya para makiusyoso. Ano ba yan? Para saan? Kailangan mo ba ng pera? Gusto mo pautangin kita? Wala to, magpahinga ka na. Putol niya sa sinasabi ko at unti-unting niligpit iyon. Binangga ko ang kanyang balikat. Ay sus, para ka namang others. Dali na, para saan nga yan? Baka may maitutulong ako. Malalim siyang bumuntong hininga bago marahas na umiling. Wala nga, Tria. Bakit kising ka pa? Bawal ka magpuyat. Sinimangutan ko siya. Huwag kang parang tatay dyan. Dinampot ko ang alkansya at sinubukan niya yung agawin sa akin. Arya, akin na yan. Pinilit niyang bawiin sa akin pero natatawa ko yung itinaas sa ere at inilayo. Binasa ko nakasulat sa alkansya at ganoon na lamang ang paggalaglag ng ngiti ng aking mukha. Sinubukan kong ulit-ulitin iyon. Nagbabaka sakaling namamalik mata o nananaginip lamang akong gising. Arya, he whispered and swallowed hard. Napatulala ako sa kawalan. Dahan-dahang bumagsak ang aking kamay dahil sa labis sa panghihina at iba pang emosyong hindi mapangalanan. Ginamit niya itong tsansa para agawin sa akin ng alkansya. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nating dalawa bago ako muling nagsalita. Nag-iipon ka para sa ipanganganak ko, Elias? Mahina akong tanong. Hindi pa rin ako makapaniwala. Imbes sumagot, ay napanunok lamang siya at nahiyang umiwas ang tingin sa akin. Kaya naman hinawakan ko ang kanyang baba para muling magtama ang paningin namin. Nag-iipon ka? Para sa akin? Para sa anak ko? Pag-uulit ko. Malamlam ang mga mata niyang tumango bilang pagkumpirma. Oo, mababakas ang pagod sa kanyang mukha dahil sa maghapong trabaho pero mas nangibabaw pa rin ang saya. Hindi pa naman kompleto. Malaking halaga pang kulang at medyo mahaba pa naman ang buwan. Kayang-kaya ko pang pag-ipunan. Dugsong pa niya. Umuso ako para pigilan ng pagbagsak ng nangingilid ng mga luha ko pero bigo ako. Dala ng halo-halong emosyon agad ko siyang dinambahan ng yakap at ibinaon ang mukha sa kanyang dibdib. Salamat Elias. Salamat sa lahat. Hindi mo naman kailangan gawin to para sa akin. Sobra-sobra mga ginagawa mo at di ko talaga alam kung paano susuklian ang lahat ng to. I muttered between my sobs. He gently stroked my hair and hushed me. Hindi mo hiningi pero ginusto kong ibigay ang lahat ng ito sa'yo. Wala akong hiningin kapalit. Ibinibigay ko lamang kung anong nararapat para sa'yo ng anak mo. He said to me heartily that made me cry harder until I fell asleep peacefully in his arms. April 30 when I gave birth to my child. Elias did not leave my side all throughout the time. He was there beside me, holding my hand, cheering and telling me how strong I am. Kaya mo yan, Tria. Nandito lang ako. He gently whispered to my ears. I could feel his system shaking in nervousness and how his body tensed up. Panay naman ang salita ng doktor na konting iri na lang lalabas sa si baby kaya ibinuhos ko ng aking buong lakas. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Tumatagaktak ang butil-butil na pawis sa aking noo, sabay ng tahimik na pagtulo ng aking mga luha dahil sa matinding pagkirot ng aking puso. Malaking bagay itong pagpapalakas ng loob sa akin ni Elias. Pero ano kayang pakiramdam kung mismong si Aziel ang narito ngayon sa tabi ko at sinasabi mga katagang iyon? Ano kaya magiging reaksyon niya oras na unang beses niyang masilayan ang anak namin? Matutuwa kaya siya? Maiiyak? Tatalon sa saya? Malapit na, Tria. Konti na lang. Muling bulong ni Elias at mas lalong humipit ang kapit niya sa aking palad. Isang iri pa, misis. Matigas na wika naman, doktor, at agad ko yung sinunod. Lahat ng katanungan sa aking isip nilipad na lamang ng hangin. May parte sa aking hinahanap siya pero mas malaking bahagi ang nagsasabi na hindi namin siya kailangan ng bata. Sa tuwing naiisip ko nagiging makasarili ako sa desisyon kong ito, binabalikan ko lang ang dahilan kung bakit kami humantong sa ganito. Kung bakit ko siya kinasoklaman, natagos hanggang sa aking buto. Matapos manganak, nawalan na ako ng malay. May dala din ng sobrang pagod. Nagising na lamang ako dahil sa isang iyak ng sanggol.
Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang unang tumambad sa akin ay ang puting kisame. Ramdam ko ang sakit ng aking katawan, lalo na sa pang-ibabang bahagi. Gutom na ba ang baby namin? Tulog pa si Mimi eh. Malambing na tinig ni Elias ang namayani sa aking tenga. Unti-unti ako nagparing ng tingin sa kanyang gawi. Halos maiyak ako na makita ko siya, nakalong-kalong ang anak ko. Malambing na kinakausap at marahang itinutuyan sa kanyang mga braso. Natamaan ng sinig ng araw ang kanyang mukha. Abot langit ang kanyang ngiti. At sa sobrang tuwa siguro hindi niya napapansin na nagigising na ako. Hindi naman ako nagsalita, tiniyaan ang sarili na panoorin lamang siya habang kinakausap ng anak ko. Ewan ko ba? Siguro nga nababaliw na ako dahil mukha ni Carlos na nakikita ko sa kanya na para bang siya yung kaharap at kasama ko ngayon. Mariin kong ipinikit ang mga mata para pigilan ang kahibangang ito. Elias is here. He is so much better than Carlos. Handa siyang akuin responsibilidad ng pagiging ama. Kampante akong hindi niya kami masasaktan at pababayaan. I reminded myself in my mind. Why would I settle for less if there was someone who has nothing better to offer? Why would I choose danger if there was a place who could offer peace? And no doubt it was Elias, no other than him. Ano ang ipapangalan ninyo sa bata? Tanong ng nurse sa akin. Sandali ako napaisip at nagbaba ng tingin sa anak kong mahimbing na natutulog sa aking mga braso. Bukod tayong ako at si Nanay Vicky lamang ang nandito sa kwarto. Pansamantalang lumabas si Elias para bumili ng pagkain. Arya, ano raw ipapangalan mo sa bata? May naisip ka na ba? Mahina akong pag-uulit ni Nanay Vicky kaya napakurap-kurap ako. Marahas akong lumunok ng buong tapang at nagangat ang tingin sa nurse na kanina pa nakaabang. Asher Liam Santaniel. Ang gandang pangalan, Tria. Nakangiting komento ni Nanay Vicky at namamanghang sinulyapan ng anak ko. Bagay na bagay sa kanya. Sincero akong umiti. Hindi ko napigilan ang sariling maluha dahil sa labis na tuwa. Ibang klaseng saya ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan siya. Asher means happiness and Liam means protector. Sabi ko kay Nanay Vicky kahit hindi naman niya tinatanong. Ang ganda rin pala ng kahulugan. Tugon niya sa akin. Tumango-tango ako bilang pagsang-ayon. Kahit marinig kong bumukas ang pinto, hindi ko pa rin maalis ang mata ko sa aking anghel. Siya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Malupit ang mundo pero gagawin kong lahat para siya ay protektahan. Pinapangako kong hindi niya maranasan lahat ng naranasan ko at hindi ko ipagkakait sa kanya mga bagay na hindi ko natamasa ng bata pa lamang ako. Pagmamahal. At ngayong nandito na siya ay wala ng dahilan pa para mangamba. Simula ngayong araw na ito, handa ko ng ibaw na nakaraan sa limot at magsimula ng panibagong alaala kasama siya. Lumipas ang araw. Pinayagan na ako umuwi na doktor. Pero pinaalalahanan akong limitado lamang ang pwede kong gawin. Kaya naman pag uwi sa bahay, si Elias lang ang tumataguyod sa amin. Siya nagtatrabaho, nagluluto ng pagkain, naglilinis ng bahay at pati rin ng pag-aalaga sa amin ni Asher. Nahihiya na rin ako minsan dahil pakiramdam ko, naging pabigat na ako kahit hindi siya nagrereklamo o ni minsan hindi niya yung pinaramdam sa akin. Sinabi ko na lang sa sarili ko na kapag okay na ako, babawi ako sa kanya. Hindi pwedeng habang buhay na lang akong aasa. Huwag kang mag-alala, Arya. Hindi ka naman mag-isa eh. Papalaki natin siya na magkasama. Elias reassured me. Gumuso ako at sumimangot. Pero, paano ka makakapag-asawa niyan? Hindi ko kailangan doon. Bakit naman? Hindi ka na bumabata. Pwedeng-pwede ka nang bumuo ng sarili mong pamilya. Pilit ko sa kanya at nagbaba ng tingin sa anak kong hiniheli ko sa pagtulog. Kayo na ang pamilya ko. What? I stared at him with disbelief and chuckled a bit. Si Nanay, ikaw at si Asher, kayong pamilya ko. Hindi ko na kailangan pang humanap ng iba. He repeated bluntly. Natutop kong aking bibig kasabay ng pagliliyab sa init ng aking magkabilang pisngi. Nagbaba ako ng tingin sa aking anak dahil di ko makayanan ang titig na binibigay sa akin ni Elias. Kapag ko ay pilit akong tumawas at nagibit balikan. Sige, sabi mo eh. Basta't huwag kang mahuhulog sa akin. Hindi kita kayang saluhin. Pagbibiro ko pa. Pero may bahid yun ng katotohanan. May dumaang hindi maipaliwanag ng emosyon sa kanyang mukha, pero agad din naman yung nawala. Huli ka na. Nahulog na. Bulong niya sa sarili kaya hindi ko naiintindihan. Nagsalubong ang aking kilay. Ha? Ano yun? Tipid siyang umiti na sinundan ng marahas at sunod-sunod na pag-iling. Wala. Ang sabi ko magpahinga ka na. Ako lang bahala magbantay kay Asher.